Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aminado ang letter sender natin ngayon na si Joanna na matatakotin siyang tao. Pero sa kabila nito ay mas pinili niyang manirahan na mag-isa sa isang apartment kung saan ay inakala niya'y matatahimik siya. Pero dumating ang araw na ang mapag-isang mundo ni Joanna ay nabulabog noong napagtanto nitong sa kanilang apartment ay hindi pala siya nag-iisa. Ano ang nakatagong kwento sa likod ng mga anino na kanyang nakikita? Sabay-sabay nating alamin dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo o anumang kababalaghan, pero aaminin ko, matatakotin talaga akong tao. Hindi ko alam kung bakit, pero minsan ay may mga pagkakataon talagang napapatanong ako. What if totoo ngang may multo? Ako nga po pala si Joanna, 26 years old at dating bokalista ng sarili naming banda. Matagal ko na talagang pangarap na maging sikat na singer. Bata pa lamang ako ay sumasali na ako sa mga singing contest. Ang totoo niyan, nakailang subok na akong sumali sa mga patimpalak sa telebisyon. Kaso nga lang ay hindi ako pinapalad sa mga audition. Ang ginawa ko na lamang ay bumuo ako ng sarili kong banda kasama ang barkada ko. Ang simpleng passion namin ay ginawa naming propesyon. Nagsimula kaming kumanta sa mga bar and events. Hindi naglaon ay nagkaroon na kami ng imbitasyon sa mga pista hanggang sa dumayo na kami sa iba't ibang lugar para mag-perform. Hindi namin inaasahan na ang banda namin ay magkakaroon ng mangilang-ilang taghanga. Hindi naman kami sikat pero nakatataba ng puso na merong mga taong naniniwala sa amin noon at suportado kami sa bawat performances namin. Isa sa mga tagahangang yon ay itago na lang natin sa pangalang Raymart. Siya ang isa sa tinuturing ng grupo namin bilang number 1 fan. Joanna! Joanna! Pwede pa picture? Oo naman, halika. 1, 2... Salamat! Walang anuman. Wala na kayong ibang gig pagkatapos nito? Wala na. Pauwi na kami. Inaantay ko lang yung mga kasamahan ko para makauwi na kami. Nasan ba sila? Ikinakarga lang nila yung mga gamit sa sasakyan. Ikaw pa, hindi ka pa ba uuwi? Pauwi na rin. Hinanap lang talaga kita para makapagpa-picture ako. Matagal nyo na akong fan kasi simula nyo pa lang noon pero diehard fan nyo na ako. Talaga ba? Oo, lagi kong ang inaabangan yung mga post mo sa Facebook para malaman ko kung saan kayo magpa-perform eh. Oh? Weh, anong pangalan mo sa Facebook ha? Raymart, inad na kita noon kaso hindi mo pa ina-accept yung friend request ko eh. Mag-iisang taon na rin siguro yun. Hala, sorry. Nabisi lang siguro kaya hindi ko napansin. Hindi, okay lang yun. At least ngayon, kilala mo na ako. Uy, salamat sa pagsuporta mo sa banda namin, Raymart ha. Ay, walang anuman. Kahit hindi ako umiinom, nagpupunta talaga ako sa mga bar para lang panoorin kayo.
Grabe, sobrang dedicated mo naman. Eh, ano namang nagustuhan mo sa banda namin? Ang ganda ng boses mo eh. Kakaiba, rakista na rakista talaga ang dating. Ay, naku, salamat ah. Ay, ayan na pala yung sasakyan namin. Ano ba yan? Sige, uuwi na rin ako. Mag-iingat kayo ha. Ikaw rin. Nice meeting you. Salamat ulit. Hoy, Joanna, sino yun? Kakilala mo? Fan natin. Eh, nakipag-picture lang tsaka nakipagkwentuhan. Pamilyar kasi sa akin yung lalaking yun eh. San ko nga ba siya nakita? Ah, naalala ko na. Siya yung laging nanonood sa atin. Yung nakatayo lang sa sulok na parang serial killer. Grabe ka naman. Pero yun nga yung sabi niya, lagi raw niya tayong pinapanood. Uy, wag ka. Number 1 fan daw natin siya. Pero medyo weird siya. Weird? Bakit mo naman nasabi? Kung saan-saan ko siya nakikita eh. Papunta na sa stalker level. Ayaw mo ba nun? Lagi siyang present sa mga gig natin. Hindi lang naman siya sa mga gig natin present eh. Kaya siya pamilyar sa akin kasi lagi ko siyang nakikita kung saan man tayo magpunta. Kahit nga nagkakape lang tayo sa labas, nakikita ko siya. Nakatayo lang sa malayo eh. Ang creepy! Masyado ka namang judgmental. Ganun talaga yung mga fans. Gusto nila makita yung idol nila 24/7. Kung maka-fans ka naman dyan, akala mo sobrang sikat na natin. Eh wala pa nga 500 yung followers natin sa page. Karamihan pa nga doon mga kaibigan at kamag-anak lang eh. Basta ang mahalaga, may nakaka-appreciate na sa atin. Eh, maging masaya ka na lang na may natatawag tayong fan. Ikaw talaga napaka-ungrateful mo. Anong ungrateful doon? Maingat lang ako, no? Mas maganda na yung walang fan kaysa magkaroon ng supporter na mukhang psycho. Huy, yung bunganga mo ah. Grabe ka sa tao, hinusgahan mo agad. Basta ako, masyado siyang creepy para sa akin. Baka mamaya hindi mo alam, may sarili ka na palang altar sa bahay niya, no? Ikaw talaga, Maiko. Tara na nga, para makauwi na tayo. Uy, creepy alert! Sa mga sumunod pa naming gig ay mas naging mapagmasid na ako. At tama nga ang mga sinabi ni Micah. Lagi ngang present si Raymart sa bawat performances namin kahit saang lugar pa ito. Pero hindi katulad ng normal na tagahanga, si Raymart ay palagi lang nasa likod o di kaya'y nasa sulok. Tahimik na nakatayo sa dilim at nanonood. Hindi ako judgmental na tao pero aminado ako. Na noong mga panahong yon ay medyo creepy na rin ang tingin ko sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ni Micah. Ganon pa man ay patuloy ang naging pagsuporta sa amin ni Raymart. At dahil magkakilala na kami ay hindi na siya nahihiyang lumapit sa akin tuwing natatapos ang performance namin. Ipinakilala ko siya sa grupo at hindi nagtagal ay naging malapit na rin sa kanya ang iba pang miyembro ng banda namin. Unti-unti ay napalitan din ang naging unang tingin namin kay Raymart. Kung tutuusin, na-misinterpret lang ni Micah ang ugali nito. Mahiyaing tao si Raymart na medyo may nerdy personality. Pero sa kabila noon ay lumalabas siya at nakikihalubilo sa mga tao para lamang mapanood niya kami. Dahil lagi namang present si Raymart sa bawat ganap ng banda, ay inampun na namin siya at parang naging miyembro na rin siya ng aming grupo. Pero sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, sa pagdating ni Raymart sa buhay ko ay siya ring simula ng mga kababalaghang nangyari sa aking mundo. Alam mo, Raymart, hindi mo naman ako kailangang ihatid eh. Malapit lang naman dito yung apartment ko. Walking distance lang. Pagbigyan mo na ako, ayoko pang umuwi. Bakit naman ayaw mo pang umuwi? Gabi na oh. Di ka pa ba pagod? Ngayon ko lang kasi naranasang magtagal sa labas. Ine-enjoy ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Noon kasi palagi lang akong nasa bahay. Pagising sa umaga hanggang sa pagtulog ko, yung bahay na lang talaga yung naging mundo ko. Totoo ba? Bakit naman?
Di ako lumalabas kasi wala rin naman akong gaanong kaibigan. Pero simula nung naging kaibigan ko kayo ni Maika, ngayon ko lang na-experience yung pamamasyal at pagtampay sa mga kainan. Masarap pala sa feeling. Oo naman. Masaya yung lagi mong kasama yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Kung gusto mong gumala, kontakin mo lang kami. Kalad ka rin yung mga kasamahan ko sa banda. Isang aya mo lang, G agad sila. Salamat. Ay, dito na yung apartment ko. Ito na ba yon? Ang bilis naman. Sabi sa'yo walking distance lang yung apartment ko mula sa pinuntahan natin. Literal na malapit lang pala talaga, ano? Tama. Ay, teka, gusto mo bang pumasok? Pwede ba? Oo naman. Halika, sa may second floor ako. Matagal ka na ba rito? Kakalipat ko lang last month. Bakit ka naman lumipat? Para mas malapit sa mga bar. Hindi na ako mahihirapang mag-commute. Di ba may sasakyan naman yung kasama mo? Pwede ka namang magpahatid sa kanya. Sus, tamad yun mag-drive. Tuwing nagpapahatid ako iniirapan ako nun. Palibhasa, pa-south kasi silang lahat. Ako lang yung malayo kaya nasasayangan din siya sa gas. Ako na lang yung lumipat para sa iisang direksyon na lang kami uuwi lahat. Ganun pala yon. Doon tayo sa may 204. Ha? Teka, ano tong box na to sa may pinto? Baka naman order mo online. Wala akong inaasahang parcel ngayon Baka regalo galing sa fan. Sino namang magre-regalo sa akin ito? Hindi naman kami ganun kasikat, no? Buksan mo para malaman mo kung kanino galing. Teka, bubuksan ko. Ano to? Damit ko to Hindi ba yan yung suot mo kahapon? Oo, ito nga yung suot ko kahapon. Amoy ko yung pabango ko Paano napunta to rito? May nakalagay yatang note. Ito. Anong nakalagay? Patingin. Huwag mong iwang bukas ang pinto at bintana mo ngayong gabi. Ha? Walang nakalagay kung kanino galing? Wala. Hindi to magandang biro Baka naman pinaprank ka ng mga kasama mo. Hindi nila to gagawin sa akin kasi alam nilang matatakutin ako. Sino namang magpapadala sa'yo niyan? Yun ang hindi ko alam. At paano niya nakuha tong damit kong to? Hindi kaya may nakapasok dito sa apartment mo? Lagi naman akong naglalak ng pinto Kung gusto mo, sasamahan muna kita sa loob. Pwede ba? Kahit ngayon lang. Natatakot ako Ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong klaseng regalo. O sige, sasamahan kita. Salamat Akala ko noon ay isang beses lang akong makakaranas ng ganong klaseng pananakot, Papa Dudut. Pero sa mga sumunod pang linggo ay nagpatuloy akong makatanggap ng mga kakaiba at weird na package. May natanggap akong box na naglalaman ng hubad na manika. Meron ding mga notes ng pagbabanta at pagpapaalala na palagi ko raw bantayan ang sarili ko, lalo na tuwing mag-isa ako dahil palagi raw na may nagmamasid sa akin ang hindi ko napapansin. Dahil hindi na maganda ang mga nangyayari ay naisipan kong makipag-ugnayan sa landlord ko. Humingi ako ng kopya ng CCTV sa floor namin para makita kung sino ang nagpapadala ng mga naturang packages. Pero sa kasamaang palad ay matagal na palang hindi gumagana ang mga CCTV na naka-install sa building namin. Dahil sa takot ay palagi ako nagpapasama sa mga bandmate ko tuwing mag-isa ako sa apartment. Kapag busy naman sila ay wala akong choice kundi ang magpasama kay Raymart. Hindi naglaon ay nakaramdam ako ng security sa piling ni Raymart. Sa bawat pagsasama naming dalawa ay unti-unti akong nakabuo ng koneksyon mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na noong mga panahong yon ay unti-unti na palang nade-develop ang feelings ko para sa kanya, Papa Dudut. Tuwing umuwi ako galing sa labas,
Nagkaroon na ako ng trauma kapag nakakakita ako ng package sa tapat ng pintuan ko. Nakakainis isipin na natatakot na akong umuwi sa sarili kong pamamahay. Para hindi mabaliw ay si Raymart na ang nagpresentang mag-check ng apartment bago ko umuwi para maalis sa mga bagay na maaaring mas magpalala pa sa nararamdaman kong kapraningan. Napansin kasi nito na nagsimula na akong maging balisa at kabado sa mga maliliit na bagay. Ipinagkatiwala ko kay Raymart ang apartment sa pamamagitan ng pagbibigay ng spare key sa kanya. Sa ganung paraan ay madodouble check nitong ligtas ang apartment ko bago ako umuwi. Kahit papaano, sa tulong ni Raymart ay unti-unti ko ring naibalik ang sarili ko sa dati. Ang nakapagtataka lang, Papa Dudut, sa aming magbabanda, ako lang ang nakakatanggap ng ganong klaseng regalo. Ganon pa man ay pinilit ko na lamang na ipagsawalang bahala ang lahat dahil apektado na ang buong mental health ko noong mga panahong yon at ayoko nang palalain pa ito. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong ligawan ni Raymart at dahil napakalapit na rin ang loob ko sa kanya, ay sinagot ko po siya. Malaki ang pasasalamat ko kay Raymart dahil siya ang dahilan kung bakit natigil ang pangaharas na nangyayari sa akin. Akala ko noon ay maayos na ang lahat. Pero yun pala ang simula dahil isang araw, bumalik ang mga natatanggap kong delivery na may lamang mga nakakatakot na mensahe. Pero sa pagkakataong yun ay mas lumala pa ito. Ayan na yata yung in-order nating pagkain online. Pero ba't ganun? Hindi man lang siya tumawag. Baka walang load. Pero ang weird wala namang umaakyat dito para mag-deliver ng pagkain. Usually, ako yung bumababa para kunin yung order kong pagkain eh. Baka pinaakyat na lang ng guard sa baba. Oh well, mas maganda na yun kaysa kanina pa ako gutom, di ba? Hindi na kailangang bumaba. Sandali, kukunin ko lang yung order. Ako na, mamili ka na dyan ng next movie na papanoorin natin. Okay, sige. Huh? Wala namang tao. Kuya? Weird Namali lang siguro ng unit. Raymart! False alarm! Baka namali lang... Ay, naku! Grabe naman makakatok to. Sandali lang po. Wala kasing tao nung... Wala na namang tao. Ano ba? Gabi na nang titrip pa kayo? Kung sino ka mang katok ng katok dito, walang nakakatuwa sa ginagawa mo. Mga tao talaga ngayon. Wala nang maayos na ginawa. Sino ba yan? Hindi na ako nakikipagbiruan Kung sino ka man, hindi ako natatakot sa'yo. Magpakita ka! Joanna. Uy. Bakit? Okay ka lang? Ginulat mo naman ako! Sorry, ang tagal mo kasi. Akala ko mayroong problema. Walang tao Kanina pa may katok ng katok pero wala namang tao sa labas. Hindi yung order natin yung dumating? Hindi. Lo, baka minumulto ka na. Tumigil ka nga dyan, Raymart Hindi yan nakakatuwa. Pumasok na lang tayo. Teka, ano yan? Ano? Ano yun? Ha? Kanina pa ba to? Merong box dito sa paanan ng pinto Wala yun kanina. Kukunin ko na. Kanino naman kaya to galing? Baka galing na naman yan sa nananakot sa akin. Hindi kaya? Buksan mo. Ayoko nga. Baka kung ano na naman laman yan Baka naman galing sa fan mo, nahihiya lang magpakita. Buksan mo na. Huwag ka nang matakot, nandito naman ako Sige na nga. Ano yan? Tama ba tong nakikita ko? Manika? Parang voodoo doll?
Oo, parang ganito yata yung ginagamit ng mga mangkukulam, di ba? Oo, may buhok pa, tsaka, ano to? Ginupit na kuko? Ayoko na! Kinikilabutan na talaga ako. Halika na, pumasok na tayo. O sige, mauna ka na, ililigpit ko lang to. Huwag mong ipasok yan, ha? Itapon mo sa labas! Oo, sige. Hintayin mo ako. Maglaka ng pinto, ha? Papadudot, hindi ko na talaga gusto ang nangyayari noon. Kaya kinabukasan ay agad kong kinausap ang landlord ko tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, bantay sarado raw ng gwardya ang mga pumapasok sa apartment building namin. Kaya imposibleng galing sa labas ang taong nananakot sa akin. Malamang ay pinagtitripan lang ako nung mga kaibigan ko. Nung hingin ko sa kanya ang kopya ng CCTV sa hallway ay wala siyang naibigay. Dahil matapos ang reklamo ko ay hindi pa rin pala niya napapaayos ang sirang CCTV. Hindi ko alam kung may dalabang kababalaghan ang manikang dumating sa apartment ng gabing yon. Pero pagkatapos noon ay parabang nagbago na ang tingin ko sa paligid. Pakiramdam ko bawat kilos ko kahit nasaan man ako ay tila ba may nagmamasid sa akin. Kahit natutulog, kumakain o naliligo, parang may mga matang nakatingin sa akin. Nung minsan ngang nag-perform kami sa isang probinsya habang sinusuyod ko ng tingin ang mga taong nanonood sa amin ay isang malaking anino. Ang naaninag ko sa hindi kalayuan na nagbigay sa akin ng matinding kilabot. May pagkakataon pa noon na habang mag-isa lamang ako sa apartment. May mga naririnig akong kalabog sa ibang parte ng apartment na para bang may kasama ako sa bahay kahit na mag-isa lamang ako. At may mga oras din na nakakarinig ako ng pagbukas ng pintuan habang mahimbing akong natutulog na hindi ko noon masyadong pinapansin dahil akala ko'y nananaginip lamang ako. Isang gabi, lumabas ako ng apartment para bumili ng pagkain sa convenience store. Pagbalik ko ay nagimbal ako sa nadatnang ko sa apartment, papadudot. Ha? Bakit nakapatay yung ilaw? Bukas to nung iniwan ko ah. Hala, bakit ayaw gumana? May kuryente naman sa hallway ah. Ano yun? May tao ba dyan? Hello? Hello? Joanna! Nabasa ko yung message mo kaya nagpunta agad ako rito sa apartment mo. Okay ka lang ba? Hindi! Hindi ako okay, Raymart! Ano ba yung nangyari? Hindi ko maintindihan yung message mo sa akin eh. Yan! Diyan sa apartment ko! May tao sa loob! May tao? Sino? Hindi ko alam! Lumabas lang ako para bumili ng pagkain tapos magpasok ko. Nakapatay na yung mga ilaw. Tapos may nakita akong anino sa loob. Eh bakit nakapatay yung ilaw? Hindi ko nga alam. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka pa ba pumapasok ulit? Hindi pa. Wala pang lumalabas dito sa apartment mo simula kanina? Wala rin. So ibig sabihin, kung totoo ang nakita mo, nandito pa sa loob yung taong yun? Malamang. Gusto mo i-check ko ulit? Oo. Pero sasama ako sa'yo. O sige, halika na. Bakit kaya walang ilaw? Buksan mo nga flashlight ng phone mo. Sandali lang. Ayan, nakabukas na. Raymart, natatakot ako.
Joanna, nasaan yung circuit breaker ng apartment mo? Nandito sa may gilid. Kaya naman pala wala kang ilaw eh. Nakababa yung circuit breaker. Baka ibinaba nung kung sino mang pumasok sa apartment ko. Eh nasaan na yung taong nakita mo? Eh mukhang wala naman tao dito sa loob ah. Maniwala ka sa akin. May nakita akong anino kanina rito sa loob. Malaki siya. Joanna, baka naman guni-guni mo lang yun. Hindi ba uminom ka ng gamot kanina kasi sabi mo masakit yung ulo mo? Alam ko kung ano yung nakita ko. Eh nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Baka lumabas siya sa bintana. Tingnan mo yung bintana, nakabukas oh. Tatalon siya mula sa second floor? Eh ang daming tao sa baba. So anong gusto mong palabasin? Gawa-gawa ko lang to. Hindi naman sa ganun, pero… Umalis ka na. Joanna naman… Salamat sa pagsama sa akin, Raymart. Siguro nga, guni-guni ko lang yun. Okay na ako. Sasamahan na kita. Hindi na! Papadudot, kinausap ko si Micah tungkol sa mga nangyari. At ang agad niyang bungad sa akin, baka si Raymart lang daw ang may pakana ng lahat. Dahil nagumpisa lang naman daw ang mga kakaibang nangyari mula nang makilala ko si Raymart. Papadudot, matapos ang pag-uusap namin ni Micah, ay hindi ako nakatulog ng gabing yon. Sobrang daming tumatakbo sa isipan ko ng mga oras na yon. Inisip ko ang mga sinabi sa akin ni Raymart kung totoo nga ba ang mga nakita ko. Hindi ko alam, pero parang ginagaslight ko na ang sarili ko that time na ilusyon at guni-guni lang ang mga nakikita at naririnig ko. Dahil sa mga natatanggap kong nakakatakot na package ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ko. Sa parehong pagkakataon ay hindi rin nawala sa isipan ko ang mga binanggit na posibilidad ni Micah. Paano nga kung si Raymart ang gumagawa ng lahat ng ito? At kung hindi naman si Raymart ay mahirap ding paniwalaan na minumulto o minamaligno ako. Malaki ang tiwala ko kay Raymart dahil sa mga tulong na ginawa niya sa akin. Siyempre, boyfriend ko siya kaya ayaw ko naman siyang paghinalaan. Pero tama si Micah na kaming dalawa lang ang maaaring pumasok sa apartment dahil kaming dalawa lang naman ang may hawak ng susi nito. Naalala ko rin na nagsimula akong makatanggap ng mga weird na regalo simula noong nakilala ko si Raymart. Ayoko man siyang pag-isipan ng masama, ay nagsimula akong magkaroon ng pagdududa sa sarili kong boyfriend. Pero ang hindi ko magets ay bakit niya ginagawa ito at bakit niya ako tinatakot. Noong nagkaroon ako ng pag-aalinlangan kay Raymart ay mas naging mapagmatyag pa ako tuwing kasama ko siya, papadudot. Sa mga sumunod na araw ay pinakiramdaman ko ang paligid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay wala akong naramdamang anumang kababalaghan. Wala akong mga iyapak na naririnig, mga kalabog at nangyayaring pagbukas ng pintuan at bintana. Pero tuwing dumadalaw si Raymart sa apartment o tuwing kasama ko siya, doon lang nagsisimulang maging weird ang paligid. Noong panahong yon ay mas lalong lumaki ang paniniwala ko na baka si Raymart nga ang gumagawa ng lahat. Para mapatunayan kung tao nga ba talaga o maligno. Ang nagbibigay pasakit sa akin ay ako na mismo ang nag-install ng CCTV sa sarili kong apartment. Maliban kay Micah ay wala nang ibang nakakaalam na naglagay ako ng CCTV sa apartment. Hindi ko ito pinaalam kay Raymart para makita ko kung siya ba talaga ang gumagawa ng lahat ng pananakot sa akin. Sa tulong ng landlord ko ay nagpakabit kami ng 2 CCTV sa apartment. Isa sa may sala at isa sa kwarto ko. Sa mga sumunod na araw ay nagantay ako ng kababalaghan. Pero ang nakapagtataka, kung kailan may CCTV na ay saka naman walang nangyari, papadudot. Mas napanatag ang loob ko noong nagkaroon ng CCTV sa apartment dahil nagkaroon ako ng chance
na malaman kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Pero simula noon ay biglang tumigil ang panggugulo sa akin. Hanggang sa isang gabi kung kailan komportable na ako at wala ng takot ay biglang may gumimbal sa tahimik kong gabi. Tama ba yung narinig ko? Parang may gustong magbukas ng pinto ng kwarto ko ah. Baka nananaginip lang ako. Joanna, ano bang ginagawa mo? Tinatakot mo lang ang sarili mo eh. Makatulog na nga lang ulit. Sino yan? Raymart? Ikaw ba yan? Raymart! Kung ikaw yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Raymart, alam kong ikaw yan! Akala mo hindi ko alam tong ginagawa mo? Pagod na ako sa trip mong to, ha? Nasaan na yung phone ko? Tatawagan kita. Akala mo maluloko mo ko. Sabi na nga ba eh, ikaw tong nananakot sa akin eh. Tama si Maika! Weirdo ka nga talaga! Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Tapusin na natin to! Raymart, nasan ka? Magpakita ka sa akin! Huwag ka magtago sa dilim! Hindi na ako natatakot sa pinaggagawa mo! Narinig kong nag-ring yung cellphone mo dito sa sala. Kaya wala ka ng kawala ngayon! Raymart! Hello, Maika? Sabi na gising ka pa eh. Nakita ko kasing online ka sa messenger. Online ako kasi may tinawagan ako. Tama yung hinala mo. Si Raymart na yung nananakot sa akin. Raymart? Anong ibig mong sabihin? Nandito siya ngayon sa apartment ko. Nagtatago. Girl, okay ka lang? Kaalis lang namin sa bar. Kasama namin ngayon si Raymart. Actually, papunta na nga kami dyan sa apartment mo ngayon. Ano? Tinatawagan kita kasi dadaan kami dyan. Nawawala kasi yung phone ni Raymart. Nagbabaka sakali siya na naiwan niya dyan yung cellphone niya nung nagpunta kami dyan kanina. Nandito nga yung cellphone niya. Pero kung kasama niyo ngayon si Raymart, sino yung kumakatok sa pinto ng kwarto ko kanina? Oh my gosh. Joanna, lumabas ka na ng apartment mo, okay? Hintayin mo kami, malapit na kami. Papadudot, agad-agad din namang nakarating sa apartment sina Maika ng gabing yon. Nadatnan nila ako sa first floor kasama ang gwardiya kung kanino ko isinumbong ang mga pangyayari. Kasama ang gwardiya ng apartment building namin ay sinilip nila ang loob ng apartment ko. Pero wala silang nakitang tao doon. Pero kapansin-pansin ang isang masangsang na amoy na hindi ko napansin kanina. Nagulat na lamang kami noong nalaman namin kung saan nanggagaling ang amoy na yon. Mula ito sa isang box na nakalagay sa ilalim ng kama ko. Sa loob nito ay isang patay na daga ang nakalagay. Nakahiwalay ang ulo nito at inuuod na. Nang gabing ding yon ay tumawag si Maika sa pulis para i-report ang pangyayari. Agad naman silang dumating para i-check ang apartment. Dahil walang nanakaw na gamit at wala naman silang nakitang forced entry sa apartment ko, ay hindi nila ito pwedeng ituring na trespassing or unlawful entry. Lalo na't wala ring nakitang tao sa loob ng apartment ko maliban na lamang sa mga narinig ko at sa patay na daga na nakalagay sa isang kahon. Ganon pa man, ay nilagay nila sa blotter report ang pangyayari bilang suspicious activity. Kapag may patunay na raw kami na may pumasok nga sa apartment ko ay pwede namin itong i-report agad na siyang nakakadismaya dahil alam ko sa sarili kong may tao sa loob ng apartment ko
ng mga oras na yon. Nag-install ka ng CCTV, di ba? Na-check mo na ba yun? Oo nga, hindi ko pa na-check yung CCTV. Sigurado ako, nakuna nun yung mga pangyayari. Teka, sandali. Nag-install ka na CCTV? Oo, gusto kong hulihin kung sino yung taong pumapasok ng apartment ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kasi... Kasi isa ka sa mga suspetsya namin. Ano? Ako? Hindi ko naman talaga alam kung sino na yung pagbibintangan ko eh. Kaya lahat pinagsususpetsahan ko. Pero ako? Na sarili mong boyfriend? Wala ka bang tiwala sa akin, Joanna? May tiwala ako sa'yo. Pero nagsimula kasi ang lahat ng to simula nung nagkakilala tayo eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Alam ko. Kaya sorry. Ganito, check na lang natin yung CCTV para malaman na natin yung totoo. Heto na yung CCTV footage. Tingnan nyo, bandang alauna, mamamatay yung ilaw. Kung sino man yan, malamang. Alam niya kung nasaan yung circuit breaker. Ginawa na niya yan dati. Hindi ko na napansin na nawalan pala ng kuryente dahil tulog na ako neto. Teka, bakit may kuha pa ng CCTV kung wala ng kuryente? Battery operated yung in-order ko online. Ang problema, wala siyang night vision kaya hindi ganong clear yung video. Teka, tingnan nyo. May gumagalaw. Papunta siya sa kwarto ko. Tao ba yan? Parang ang laki niya masyado. Uy, tapos parang wala siyang ulo. Hindi. Baka naman dahil lang sa quality ng video. Ang tagal pala niyang nakatayo sa tapat ng kwarto ko. Pero tingnan nyo, sa CCTV siya nakatingin. Oh my gosh! Nakatingin siya sa atin! Ay, kinikilabutan ako! Ano? Naniniwala na kayo sa akin? Patayin mo na yan! Yan ang dapat ipakita mo sa pulis para maniwala sila sa'yo. Hindi yan multo. Tao yan. Siya na ba yan? Hindi ko alam. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Magandang gabi. Nandyan ba si Joanna? Kayo po pala. Opo, nandito po siya. Joanna! Yung landlord mo! Mang Estong, magandang gabi po. Akala ko po ba wala kayo rito ngayon? Nabasa ko yung message mo kaya eto dali-dali ako nagpunta rito. Nagpatawag ka raw ng mga pulis. Oho, pero wala naman ho silang napala eh. Wala na yung tao nung chinek nila tong apartment. Huwag kang mag-alala. I-report ko to sa barangay itong nangyari ha. Sasabihan ko rin yung guard na mag-robbing gabi-gabi para hindi na yun maulit. Maraming salamat po Mang Estong ah. Kung pwede lang sanang magharap na lang kami ng taong yun eh. Para malaman kung ano talagang trip niya eh. Naku, wag mong hilingin yan ha. Baka mamaya magkatotoo yan. Mas mabuti na ho yun para magharap na kami. Anong akala nun? Wala akong laban? Laking kalye kaya ako. Marunong ako makipagbakbakan. Sige na. Magpahinga na kayo. Kakausapin ko na lang yung guard. Sige ho, salamat ho. Papa Dudut, kahit papaano ay napanatag ako ng sa wakas. Ay tumulong na rin ang landlord ko sa matagal ko nang idinadaing na problema sa kanya. Sa katunayan ay siya na mismo ang nagpalit ng lock ng pintuan ng apartment ko. At nang mga panahong yon ay sinigurado ko na ako lang ang may hawak ng susi. Hindi ko ibinigay kanino man ang spare key nito. Tuwing gabi ay may mga tanod na ring nagroronda sa lugar namin. Nag-aabang na mga taong pakalat-kalat pagsapit ng madaling araw. Na-report na rin namin sa pulis ang CCTV footage na nakuha ng gabing may pumasok sa apartment ko. Kahit may kaunting tampo pa sa akin si Raymart noon dahil isa siya sa mga taong pinaghinalaan ko, ay nag-offer siyang magstay pansamantala sa apartment ko para masamahan niya ako. Humingi naman din ako kaagad ng tawad sa kanya, Papa Dudut,
dahil pinagdudahan ko siya. Akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat. Naging mapagmatsyag na ang mga tao sa paligid ko matapos kumalat ang balita na may taong nanloob ng apartment ko. Kasama ko naging bantay ang mga kapitbahay ko pati na rin ang mga tao sa apartment building namin. Umasa ako na matatakot nang bumalik ang kung sino mang nananakot sa akin. Pero nagkakamali ako, Papa Dudut. Kakatapos lang ng gig namin noon, nagkayayaan ng grupo na magkaroon ng kaunting inuman para i-celebrate ang anibersaryo ng pagkabuo ng banda namin. Inabot kami ng hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong natapos ang kasiyahan ay nauna akong inihatid sa apartment namin. Dahil hindi umiinom si Raymart ay siya ang naging designated driver ng grupo. Kaya kinailangan din niyang ihatid sina Micah at naiwan akong mag-isa sa apartment. Pagka-uwi ay agad ako naligo at habang nasa banyo, narinig ko ang pagbukas ng pintuan ng apartment ko. Hindi ko yon gaanong pinansin sa pag-aakalang si Raymart lamang yon. Nagpatuloy ako sa paliligo dahil gusto ko nang magpahinga ng mga oras na yon. Pero napagtanto ko na parang masyado naman yatang mabilis si Raymart sa paghatid kina Micah, gayong 4 na katao ang kinakailangan niyang ihatid. Doon ako nagsimulang kabahan, Papa Dudut. Pagbukas ko ng pinto ng banyo ay kinilabutan ako nang sinalubong ako ng kadiliman. Bukas ang ilaw noong pumasok ako ng banyo, pero paglabas ko ay nakapatay na naman ang lahat ng ilaw. Sa pagkakataong yun ay ramdam ko na hindi lamang ako mag-isa sa apartment. Raymart? Ikaw ba yung pumasok? Raymart! Pabukas naman yung ilaw oh. Bakit ka nagpatay ng ilaw? Magandang gabi, Joanna. Ay! Sino ka? Hindi ikaw si Raymart! Joanna, ito na yung pinakahihintay mo. Gusto mo kong makita, hindi ba? Nandito na ako. Sino ka ba? Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Bakit mo ba ako ginugulo? Matagal kong hinintay ang araw na to. Natutuwa akong malaman na gusto mo rin pala akong makita. Teka, Mang Estong? Kayo yung pumapasok dito sa apartment ko? Ako nga. Matagal na kitang pinagnanasaan eh. Matagal na akong nanggigigil sa'yo. Kung hindi lang dumating sa buhay mo yung hinayopak mong boyfriend, akin ka lang dapat eh. Ano? Handa ka na ba? Sandali lang! Huwag kang lalapit sa akin! Sisigaw ako! Sumigaw ka kung gusto mo. Walang tao ngayon sa kabilang unit. Nagbakasyon sila. Mas maganda yung sumisigaw ka. Mas lalo kong ginaganahan. Umalis ka na! Darating na si Raymart anumang oras! Talaga? Sa tingin mo, kaya kang ipaglaban ng boyfriend mong yon? Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Ako na lang ang piliin mo, Joanna. Kaya kitang buhayin. Matagal na kitang mahal. Kaya iwan mo na yung walang kwenta mong nobyo. At sumama ka na lang sa akin. Nababaliw na kayo! May asawa't anak na kayo! Pero mas gusto ko yung bata na katulad mo. Mas makinis. Mas sariwa. Kakadiri kayo! Naririnig niyo ba yung pinagsasasabi niyo? Halika na. Paliligayahin kita. Kung lalapit sa akin! Tulong! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Joanna! Hayop ka!
kontrabida ka sa buhay namin ni Joanna! Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Kung hindi mo lang kinulo ang buhay namin, masaya na sana kami ngayon ni Joanna! Naririnig mo ba yung pinagsasasabi mo? Nasisiraan ka na yata ng ulo! Hindi ko tatakutin si Joanna ng ganon. Kung hindi ka lang dumating sa buhay niya, aagawin mo pa sa akin ang mahal ko! Kaya pala, sa tingin mo masisira mo kami dahil sa pananakot mo! Umanda ka sa akin! Papadudot agad na dinampot ng mga pulis si Mang Estong matapos sa mga pangyayari ng gabing yon. Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa isipan ko ang itsura niya na parang nababaliw na siya. Ang hinala ng mga tao ay dahil gumagamit ito ng ipinagbabawal na gamot kaya siya nagkakaganon. Sa pagsisiyasat ng mga pulis ay nakumpiska nila ang isang flash drive. Sa bahay nito laman ang mga video ko habang natutulog. Doon lang namin napagtanto na tuwing mahimbing akong natutulog ay pumapasok si Mang Estong sa kwarto ko para kunan ako ng video. Kaya pala alam ng taong pumapasok sa apartment na may naka-install na CCTV sa loob dahil si Mang Estong ang mismong nagkabit noon. At dahil siya ang landlord namin, meron din siyang duplicate key ng apartment. Ganon din noong nagpalit ako ng lock dahil siya rin ang nagpalit noon. Nagsampa ako ng kaso laban kay Mang Estong. At pagkatapos noon ay umalis na ako mula sa apartment na tinitirhan ko. Habang naghahanap ng malilipatan ay pansamantala akong nanatili sa lugar ni Raymart. Ang akala ko noon ay magiging maayos na ang lahat, papadudot. Nakahinga na ako dahil sa wakas ay nahuli na ang taong nambubulabog sa tahimik kong buhay. Pero hindi pa pala doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil noong nanirahan ako sa bahay ni Raymart, ay isang katotohanan ang aking natuklasan. Nasaan na ba yung laptop nun? Ayun. Ay, bongga. Dalawa palang laptop nito. Yayamanin ha? Hala? May password? Ano kayang password nun? Joanna. Sana gumana. Ay, Joanna nga yung password. Love na love talaga ako ng boyfriend kong to. Naks. Picture ko pa talaga yung wallpaper ha. Pero bakit parang wala namang laman? Iisang folder lang ang meron. Ano kaya to? Joanna ang nakapangalan sa folder eh. Para sa akin ba to? Puro mga picture ko to ah. Ang dami naman ito. Sandali. Ano tong isa pang folder? Mga video naman. Talagang well documented ako ah. Check ko nga itong isang video. Sure ka ba? Oo, sigurado na ako. Basta, gumamit ka ng proteksyon ha. Ayokong madisgrasya eh. Masyado pa akong bata para mabuntis. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Umiga ka na lang. Ako nang magtatrabaho. Oh my gosh! Ano to? Joanna! Halika na, kumain ka na! Bakit yan yung ginamit mong laptop? Personal ko yan ah! Ano to ha? Kinukunan mo ng video yung mga pagtatalik natin? Sandali lang. Mag-e-explain ako. Walang iya ka, Raymart, ang baboy mo! Ako lang naman ang nanonood niyan eh. Wala akong pakialam! Bakit mo ako binibidyohan ng walang pahintulot ko? Ang dami nito, Raymart, oh! Kada ginagawa ba natin yun, lagi kang nagbe-video? Gusto ko lang naman na may balikan kapag mag-isa ako eh. Nakakadiri ka! Walang iya ka! Joanna! Lumayo ka sa akin! Kaya pala may dalawa kang laptop! Para sa kalaswan pala yung isa! Maniwala ka sa akin. Wala akong masamang hangarin sa ginawa ko. Tumahimik ka! Kailan ba ako tatantanan ng
Ito na! I-delete ko na yung mga video! Dapat lang! Dahil kung hindi mo gagawin yun, ipapakulong kita kasama ni Mang Estong! Joanna, sorry na. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita eh. Araw-araw kitang namimiss. Kapag busy ka, lagi kong pinapanood yung mga video natin. Itiwan mo ako! Kinikilabutan ako sa'yo! Pare-pareho kayong lahat, mga manyakis! Joanna, sandali lang. Saan ka pupunta? Aalis na ako rito! At baka kung ano pang gawin mo sa akin! Wala nang usap-usap pa. Agad ako nakipaghiwalay kay Raymart, Papa Dudut. Matapos kong masigurado na wala na siyang kopya ng mga video naming dalawa ay hindi na ako nakipagkita pa sa kanya. All those time, tama pala ang hinala ni Micah na may kakaiba nga kay Raymart. Yun pala, katulad ni Mang Estong ay obsessed din pala siya sa akin sa puntong bawat galaw ko ay meron akong video ni Raymart. Ilan pa sa mga napanood ko na nakasave sa laptop nito ay ang palihim niyang pagkuha ng video sa akin habang nagbibihis ako. Meron ding video habang naliligo ako. At para makalimutan ang mga masasamang pangyayari sa punto ng buhay kong yon, ay nagpakalayo-layo na ako. Tumigil ako sa pagbabanda at naghanap ng ibang trabaho. Dahil sa mga nangyari ay nagkaroon ako ng trust issues sa mga lalaking dumarating sa buhay ko. Dahilan na hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend kahit na 3 taon na ang nakakalipas. Ang ipinagpapasalamat ko na lamang ngayon ay tahimik ang buhay ko na pribado at wala ng taong nanggugulo. Ito po ang aking kwento. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Joanna. Sa mundo ngayon, mahalagang maging mabuting tao. Pero mas mahalaga ang maging maingat. Hindi lahat ng taong mabait o pala kaibigan ay dapat agad na pagkatiwalaan. May mga pagkakataon na ang tila simpleng pakikitungo ay may mas malalim na dahilan na minsan ay nauuwi sa karahasan. Mga kabarangay, lagi tayong makinig sa ating kutob. Obserbahan natin ang kilos ng mga taong nasa paligid natin. At kilalanin muna nating mabuti ang mga tao bago natin sila papasukin sa ating mundo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang tindi ng Barangay Love Stories na to Hindi mo aakalaing talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section.